Alauna ng madaling araw, mag-isa akong nasa rekto. Last train na raw. Tahimik. Sobrang tahimik. May babaeng nakatayo sa dulo ng platform. Puting blouse, basa ang buhok, hindi gumagalaw. Pagdating ng tren, sumakay siya. Sumunod ako. Pagkasara ng pinto, may mali agad. Walang ingay, walang cellphone, walang tao, maliban sa amin. Umupo ako sa tapat niya, tumingin sa bintana. Sa refleksyon niya, bugbog ang muka, may dugo. Pero pagharap ko sa kanya, wala, mukhang normal. Napansin niya ang takot ko. Hindi ka dapat nandito, sabi niya. Lumamig ang hangin. Dumaan ang mga estasyon. Doroteo Jose, Bambang, Tayuman. Pero sa labas, puro dilim. Walang platform. Parang hindi kami humihinto. Biglang napuno ang tren. May lalaking hawak ang dibdib, may batang duguan ang tenga. May nanay na may kargang sanggol, hindi gumagalaw. Hindi sila tumitingin sa akin. Huminto ang tren. Quiapo, sabi ng ilaw. Pagbukas ng pinto, Rizal Avenue ang nakita ko. Buhay ang kalsada, may jeep, may tao, may ilaw. Dito ako sumakay, sabi ng babae. Maling jeep, maling tao, walang tumulong. Bakit ako nandito? Tanong ko, nanginginig. Check mo phone mo. May miss call si nanay. Voicemail. Anak, may aksidente raw sa Riles. Lalaki, pero pareho ng suot mo. Namatay ang ilaw. Pagbalik nito, nakita ko ang sarili ko, duguan, nakahandusay sa Riles. May choice ka pa, bulong niya. Sumigaw ako. Nagising ako sa ospital. May humila raw sa akin palabas ng Riles. Isang babae. Puting blouse, basang buhok. Simula noon, hindi na ako sumasakay ng tren paglagpas hating gabi. Pero minsan, pag tahimik ang Maynila, may tren akong naririnig at may message sa phone ko. Salamat sa pagbaba.